anong gagawin mo sa kasikatan ng inyong pangalan sa showbiz kung hindi mo madadala sa kabilang buhay? Kaysa maranasan mo muna kung paano magkaroon ng sariling pamilya. Habang buhay ka pa, dito sa mundong ibabaw at ay wala ng pamilya-pamilya. At tulad nila na Miss Nora Honor, sa kasikatan nila ay hindi na nakapag-focus sa pamilya kasi kasikatan lang nakatuon hanggang naghanap na lang iba yung asawa. At nagkaroon pa siya ng sama ng loob at mga issues at pati anak at mga ampon niya. At hindi mo na lang ma-experience ang ina o asawa kung kailan binigyan ka naman ng Diyos ng magmahal sa'yo. At nasa sayo na yan kung paano mo i-manage sa buhay mo dito sa lupa kaysa sa sobrang kasikatan. Showbiz at syempre, no permanent on this world and no one knows when we can stay on this planet. And only God knows at yan lang po and God bless us. So, maraming salamat po sa komento. Eddie, tama po kayo sa inyong mga sinabi. Meron talagang mga artista na hindi po nakakapag-asawa, tapos hindi po nagkakaanak. Ang ginagawa po nila, nag-aampo na lamang sila, no? So, ang hirap din po ng ganitong sitwasyon kasi hindi mo anak, inaalagaan mo. Actually, wala namang masama doon. Pero syempre, bilang ina po, hahanap-hanapin mo yung tunay na anak. Yung galing talaga sa sinapupunan mo, mga kakimpaw. 'Di ba? Kaya sana hindi po ito maranasan ni Chinita Princess. Sana hindi niya po pagsisihan yun, 'di ba? Tayo naman ah, nag-a-advise lang naman sa kanya kasi alam naman natin kasi yung edad ni Kim Chu, medyo malapit-lapit na po mga kakimpaw sa edad na alam niyo yun, parang tagilid na magkaanak, 'di ba? Ngayon kasi may time, kaya sana hindi yun maranasan ni Kim Chu at hindi po sapitin ni Chinita Princess yung ganitong sitwasyon. Kaya ipag-pray natin araw-araw na bigyan po siya ng kalinawan tungkol dito sa kaniyang mga desisyon. So maraming salamat po sa komento. Eddie, God bless at mabuhay kayo. So eto na nga, pag-usapan na natin mga kakimpaw ang mga topic po na nakalap natin sa hapong ito. At unahin na nga nating pag-usapan itong pinagkakaguluhan ngayon sa mundo ng social media. Actually, hindi ko sana ito papatulan mga kakimpaw. Kaso ang dami pong nag-aalala na mga Kimpaw fans dahil nga po sa sinabi daw nitong si Rudy Baldwin para kay Chinita Princess. So ito na naman po tayo sa mga hula-hula na yan. Sabi ko naman po sa inyo, hindi po tayo dapat nagpapapaniwala sa mga hula na yan dahil Diyos lang po ang may kapangyarihan na makaalam kung ano po ang kapalaran natin, kung ano ang sasapitin natin sa hinaharap. Meron daw kasing hula kay Chinita Princess na magkakaroon daw po ng malalang sakit. Totoo ba yun? Sabi kasi dito sa isang account sa Facebook, Kim Chu magkakaroon ng malalang sakit dahil sa stress at sama ng loob ayon kay Rudy Baldwin. Mula po yan sa post ni Carlo Dipad 2.0. Sabi niya, Rudy Baldwin once again got public attention after sharing a serious warning involving Kim Chu as 2026 approaches. According to her vision, the issue surrounding Kim is not caused by a physical illness alone, but deeply rooted in emotional stress and unresolved pain. Rudy emphasized that prolonged stress, suppressed emotions, and carrying heavy burdens can slowly take a toll on a person's body, especially the chest and overall well-being. She described Kim's situation as someone who appears strong on the outside but is quietly breaking down on the outside. The pressure, expectations, and emotional weight she carries were likened to a slow burning candle gradually wearing her down. Rudy stressed the importance of letting go of what no longer serves her peace, trusting that when something painful is released, God will provide something better in return. The message ultimately serves as a reminder about prioritizing mental and emotional health before it manifests into something more serious physically. Rudy Baldwin, yung sakit kasi ni Miss Kim Chu, kung yung stress ang nagbigay ng sakit sa dibdib mo, kung kaya mong i-let go, kung meron namang ibibigay si Lord na kapalit dun sa problem,
Ang naging problem kay Kim Chiu, para siyang manika, para kang dahan-dahang nauupos, para kang dahan-dahang nalulumpo dahil sa stress at sama ng loob. So yun po pala yun mga kakimpaw, yung hula po ni Miss Rudy Baldwin kay Chinita Princess na magkakaroon ng malalang sakit dahil daw sa stress at sama po ng loob na kinapangamba nga po ng mga Kimpaw Nation at bumulabog ito sa social media ngayong araw lamang. So ayoko na sanang patulan pero syempre ayoko naman pong mag-alala kayo. So unawa ko lang sa lahat na hindi po natin kailangang paniwalaan si Rudy Baldwin, mga kakimpaw. Yun lang yun. And alam ko naman okay na okay si Chinita Princess. Katuwang niya po si Paula Abilino sa mga stress, sa mga problema na meron po siya ngayon. Kaya maging kalmado lang kayo mga kakimpaw at huwag magpapadala sa mga hula na yan. Sabi ko nga po sa inyo, Diyos lang ang nakakaalam ng ating magiging kapalaran at syempre tayo rin po ang gumagawa nito. Nag-ugat ang pag-aalala ng mga fans ni Kim Chiu matapos kumalat ang isang hula tungkol sa kanya, na agad namang naging mainit na usapin sa social media. Natural lang na mabahala ang fans, lalo na't mahal nila si Kim at nasanay silang maging protective pagdating sa kanyang kalagayan, karera at personal na buhay. Sa isang banda, maintindihan ang emosyon ng fans. Kapag ang iniidolo mo ay matagal mo ng sinusubaybayan, parang pamilya na rin ang turing mo sa kanya. Kaya anumang balitang may bahid ng negatibo, kahit hula lang, ay madaling magdulot ng takot, pangamba at sari-saring interpretasyon. Lalo pa kung ang hula ay may kinalaman sa kalusugan, relasyon o career, mas nagiging emosyonal ang reaksyon ng publiko. Pero mahalagang tandaan na ang hula ay hula lamang. Wala itong matibay na batayan at hindi dapat ituring na katotohanan. Sa dami ng beses na napatunayan na mali ang ganitong prediksyon, malinaw na mas dapat pagtuunan ng pansin ang aktwal na ginagawa at sinasabi ni Kim mismo. Sa ngayon, patuloy siyang aktibo, profesional at inspirasyon sa marami, patunay na maayos ang kanyang kalagayan. Maganda ring makita na sa kabila ng pag-aalala, nangingibaw pa rin ang pagmamahal at suporta ng fans. Sa halip na mag-panic, mas mainam na gawing positibo ang enerhiya, magpadala ng encouraging messages, ipagdasal ang kapakanan ng iniidolo at suportahan ang mga proyekto niya. Ito ang uri ng fandom na mas nakakatulong, hindi lang kay Kim kundi pati sa kapwa fans. Sa huli, ang pinakamahalagang paalala ito, huwag hayaang diktahan ng haka-haka at hula ang emosyon at pananaw natin. Mas bigyan ng bigat ang katotohanan, respeto sa pribadong buhay ng artista at ang walang sawang suporta. Dahil kung may isang bagay na napatunayan na si Kim Chiu sa paglipas ng mga taon, iyon ay ang kanyang tibay, determinasyon, at kakayahang lampasan ang kahit anong pagsubok, totoo man o gawa-gawa lamang. Para sa akin, ang balitang ito ay daplapitan ng may pag-iingat at tamang pag-unawa. Ang pag-aalala ng mga fans ni Kim Chiu ay nagpapakita lamang kung gaano nila siya kamahal at pinahahalagahan. Pero hindi rin may kakaila na ang ugat ng issue ay isang hula, isang bagay na walang sapat na batayan at hindi na patutunayan. Madalas kasi, kapag may kumalat na ganitong balita, napapalakas ng social media ang takot at haka-haka. Isang post lang, tapos may dagdag na interpretasyon hanggang sa lumaki na ang issue. Sa ganitong sitwasyon, mahalaman at kalingado at huwag agad maniwala, lalo na kung walang kumpirmasyon mula mismo kay Kim o sa kanyang opisyal na kampo. Kung titingnan ang realidad, wala namang konkretong senyales na may masamang nangyayari kay Kim Chiu. Patuloy siyang aktibo sa trabaho, may mga proyekto, at nananatiling positibo ang kanyang presensya sa publiko. Mas malinaw na ang dapat pakinggan ay ang mga totoong update at hindi ang mga prediksyon na gawa-gawa lamang. Sa kabuuan, ang masasabi ko, naiintindihan ang pag-aalala ng fans pero huwag hayaang lamunin ng takot ang fandom. Mas makabubuting gawing lakas ang suporta at tiwala kay Kim. At higit sa lahat, mas bigyan ng halaga ang katotohanan kaysa sa hula. Sa ganitong paraan, mas magiging maayos, positibo at solid ang samahan ng fans ni Kim Chiu. Sa unang tingin, normal lang ang reaksyon ng mga fans, lalo na ang mga long-time supporters ni Kim Chiu. Ang pagmamahal at pagkabahala sa iniidolo ay natural, at kapag may kumalat na hula tungkol sa kanya, agad itong nagiging sanhi ng takot o kaba. Nakakatuwang isipin na ganito kalaki ang epekto ni Kim sa kanyang fans, para bang pamilya na rin siya sa kanila. Kaya bawat impormasyon tungkol sa kanya ay binibigyan nila ng matinding atensyon. Ngunit sa kabilang banda, mahalagang kilalanin na ang hula ay hula lamang, isang prediksyon na walang tiyak na batayan.
Walang garantiya na totoo ito, at madalas ay nagdudulot lang ito ng maling alarma o pag-aalala. Sa mundo ng showbiz, kung minsan ang mga haka-haka ay lumalaki at nagiging viral kahit na walang katotohanan. Kaya't napakahalaga na maging maingat sa kung ano ang pinaniniwalaan at laging i-verify ang impormasyon mula sa mga opisyal na sources. Kung titingnan ng realidad, si Kim Chiu ay patuloy na aktibo sa kanyang mga proyekto at ipinapakita ang kanyang positibong presensya sa publiko. Wala namang malinaw na senyales na may masamang nangyayari sa kanya. Ito rin ay patunay na siya ay matatag at profesional, isang katangian na matagal ng hinahangaan ng kanyang fans. Ang mga fans niya, sa halip na ma-stress sa hula, ay pwede ring gawing inspirasyon ang sitwasyon para ipakita ang kanilang suporta sa pamamagitan ng positibong paraan, tulad ng pagpapadala ng encouragement, pagsuporta sa kanyang projects, at simpleng pagpapakita ng pagmamahal na hindi nakakaapekto sa pribadong buhay ni Kim. Mas malalim pa, ang ganitong sitwasyon ay nagbibigay ng aral sa fandom at sa publiko. Mahalaga ang pagkilala sa limitasyon ng haka-haka at ang pagpili na manatiling nakatutok sa katotohanan. Sa halip na lumala ang takot o stress, mas mabuting gawing lakas ang pagmamahal at suporta. Ipinapakita rin nito na ang fandom ay hindi lamang tungkol sa pag-idolo sa artista, kundi pati na rin sa responsableng pamamahala ng emosyon at impormasyon. Sa huli, masasabi kong ang balitang ito ay isang paalala sa mga fans na mahalin at suportahan si Kim Chiu sa tamang paraan. Hindi dahil sa hula, kundi dahil sa totoong pagmamahal at respeto sa kanyang pagkatao at karera. Ang tunay na suporta ay nakikita sa pagtangkilik sa kanyang mga gawa, sa pagbibigay ng positibong energy, at sa pagiging handa sa mga realidad ng buhay, hindi sa mga haka-haka lamang. Kung gusto mo, pwede rin akong gumawa ng mas emotional at fan-centric version ng reaksyon na parang galing mismo sa isang fan page ng Kim Pao Fandom. Gusto mo ba gumawa tayo niyan? Dagdag ko pa sa balitang ito ay ang ilang mas malalim na perspektibo na pwede ring isaalang-alang. 1. Ang impluensya ng social media sa fandom. Sa panahon ngayon, mabilis kumalat ang anumang hula, post o spekulasyon. Kahit maliit na impormasyon ay pwede agad maging viral at magdulot ng panic o overreaction sa fans. Kaya mahalagang maging maingat sa pagbibigay ng interpretasyon sa mga ganitong balita. 2. Pangangalaga sa mental health ng fans. Ang sobrang pag-aalala sa iniidolo ay minsan nakakaapekto rin sa emosyon ng fans. Maganda kung may paalala sa kanila na dapat balance ang kanilang suporta, mahalin at alagaan si Kim Chiu, pero huwag rin kalimutan ang sariling kapakanan at hindi hayaan na lamunin ng takot ang kanilang araw-araw na buhay. 3. Katotohanan versus haka-haka. Isa itong pagkakataon para ipakita ang kahalagahan ng kritikal na pag-iisip. Hindi lahat ng kumakalat na hula ay dapat paniwalaan. Ang totoong impormasyon ay nagmumula lamang sa opisyal na sources o mismong salita ni Kim Chiu at ng kanyang team. 4. Positibong suporta. Bukod sa pag-aalala, magandang makita na may puwang pa rin sa fandom para sa positibong aksyon, pagsuporta sa bagong proyekto ni Kim, pagpapadala ng encouragement sa kanya, at pagiging inspirasyon sa kapwa fans. Fam, paggalang sa pribadong buhay ng artista. Kahit gaano kamahal ang iniidolo, mahalaga ang respeto sa kanilang pribadong buhay. Ang mga hula o haka-haka ay pwede makasagasa sa kanilang privacy kung hindi pinapansin ang tamang boundaries. Sa madaling sabi, pwede nating dagdagan ang balita sa mensahe ng kalma, critical na pag-iisip at positibong suporta para kay Kim Chiu, imbes na puro takot at pangamba lang ang maramdaman ng fans.